Saganang mamamayan. Diskusyon ng taong bayan. Serbisyo para sa publiko. Usapang pamayanan. Saganang mamamayan. Programa para sa mamamayang Pilipino. Monday po ngayon. Masayang Monday sa inyong lahat. Masayang Monday, Nelson. Last Monday of February. Oo nga pala. Huling linggo na po tayo ng Pebrero 2026 sa ating mga babayan, lalo na yung nasa iba yung dagat. Ano po ang lagay ng panahon dyan? At ano man po ang oras, lagi po kayong welcome sa Saganang Mamamayan, lalo na yung mga nasa Netherlands. Ayan. Ngayon, Linggo pala yan, na? March 1 na? Oo. Ganun ba? So, Sabado, 28. Huling araw ng Pebrero. Kaya pala sinabi nilang eksaktong araw ang buwan ng Pebrero, no? Dahil 28. Baka sabihin mula linggo hanggang dulo ay punong-puno. Oo. Eksaktong araw ng isang buwan ang buwan ng Pebrero. 7 times 4. Iyan. Mga eksaktong tao po yan. Ang mga pinanganak ng Pebrero. Sobra lang ang pera. Yan. Yun lang. Ay, nako. Ano ba ang inaasahan natin ngayong Monday na ito, Nelson? Isa hong gaya ng alam na natin, ang buong Pilipinas po, lalo-lalo na yung sumusubaybay sa dating Pangulong Rodrigo Duterte, inaabangan po itong pagsisimula ng confirmation of charges hearing. Ayan. Diyan po sa International Criminal Court, diyan nga po sa The Hague, The Hague, Netherlands. The Netherlands. Ito po ay mangyayari, oras sa The Hague ay 10 a.m. Alas 6 ng umaga. Oo, at yan naman ay katumbas ng 5 p.m. sa atin, alas 5 ng hapon, mamaya. Kaya lang sabi nung ICC, hindi na rin ito minobroadcast ng live na live. Para may delay na 30 minutes. Mga 30 minutes nga raw. Kaya pala nung nakaraan ay inintay natin, di ba, yung... Oo nga. Sabi nagsisimula na, pero nung nag-air sa online, after ay 30 mga minutes. late na tama. Ganun pala ginagawa nila. Delay talaga. Oho. Yun. Gaya na nalaman natin po, ay hindi po dadalo ang dating Pangulong Duterte, hindi haharap sa korte, hinayaan na lang niya yung kanyang mga abogado dyan na i-represent siya sa confirmation of charges hearing na ito. Ano bang katumbas ng confirmation of charges kumpara sa proper court na Pilipinas? Ina-assess lang dyan. Kumbaga dyan sa House, di ba, may impeachment. Oo, impeachment. So doon naman tinitingnan, ito ba ay may form and substance? So committee level pa lang ito. Kumbaga parang committee level. Kaya pre-trial chamber. Ayun. Pre-trial yung simula pa lang. So kung kumbaga sa korte natin ay preliminary investigation. Nandun pala parang sa piskal pa lang. So aalamin nila kung may probable cause. Yes. Kung meron isasampan na nila dun sa itutuloy-tuloy na sa trial proper. Pagsasabihin ngayon ng chamber na, oy, may probable cause. Ano ha? May sapat na basihan. May sapat na basihan. May sapat na ebidensya. Sa ating korte yan, sasampa ngayon sa RTC, Regional Trial Court. At doon na magkakaroon ng proper hearing. Yes. So, ganun sa atin, sa kanila, ay, anong tawag yun? Confirmation of charges. Charges. I-confirm kung ano ba yung mga... Fiscal's office ang katumbas. Ano bang kasong isinasampa ninyo? Ano ba yung mga ebidensya? Tugma ba? O depends, ano masasabi nyo? Ganun. Ayun. Tamang-tama. Siguro, pag may pagkakataon ay makapagtanong tayo ng mga abogado na kinikilala. Kasi ilan lang pala yung kinikilalang abogado ng ICC sa Pilipinas. Nelson, ano ha? At kinonfirm na rin pala sa atin, meron tayong correspondent na nakatutok ngayon mismo. Doon po sa The Hague. At aalamin natin ang nangyayari diyan sa paligid. Anong tawag sa lugar na yon? Yung opisina ng ICC. ICC. Oo. ICC lang ang tawag. ICC. Kasi labas yan, di ba? Mula nung nandun si Tatay Digong, sabi nila, si dating Pangulong Duterte. Tinawag mo Duterte Park? Hindi, tinawag na Duterte Park. Ganun. Yung sa Google Map kasi, pwede kang maglagay ng mga lugar doon eh. Nilagyan nila Duterte Park. Ayun. May mga nag-picnic doon tumatambay. Ay, nako. Pero nung huling lumabas ang Pangulong Duterte,
Anong tawag naman doon sa nangyari na yon nung binasa yung demanda sa kanya ba? Parang iniharap lang siya Iniharap. para i-confirm yung identity na siya yun. Ayun. Mula noon ay hindi na ulit nakita in public ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yes. Tanging ang miyembro lamang po ng kanyang pamilya ang nakakapasok doon sa compound ng ICC Nason. Ayun pala ang naging sitwasyon niya. Ay, naku. Pero bukod ba kay dating Pangulong Duterte, meron bang ibang kasong hawak ngayon ng ICC Nason? Sa ngayon daw, parang wala eh. Wala ba? Parang natapos na lahat. Ganun. Yung mga kaso nila, may mga kaso kaya nang wala namang... Kasi di ba si Putin, dinimanda nila. Oo. Si Netanyahu. Oo. Kaso hindi naman nila madala doon sa ICC. So bukod pala kay dating Pangulong Duterte, siya lang pala nandun. Isa lang din na nakakulong doon pagka nagkaganon. Hindi ko masyadong alam. Pero parang yun lang ang kaso nila ngayon na mabigat-bigat eh. Ayun. Siguro mamaya matanong din natin, no? Ilan ba ang mga, bukod ba kay dating Pangulong Duterte, meron ba siyang kasama doon sa loob ng kanyang pinakakulong? Ayun naman tawagin nilang kulungan, no? Hindi. Detention Selda. facility. Detention. Kulungan din tawag din eh. Ay, nako. Ganun talaga. So mag-antabay ho tayo, no, ha? Kung ano ang magiging kaganapan doon sa The Hague. At kung ito po ay sasahing papawid na, expect nyo po na iparirinig at ipanonood din po namin sa inyo. Yes. Dito sa pamamagitan po ng ating palatuntunang sa ganang mamamayan, hanggang ano oras po abutin yan, hanggang sa bago mag alas 6. Kasabay po ng ating pagsasahing papawid, Nelson. Yes. Ayan, ha? Ayun, tama-tama pala, Nelson. Napahintulutan ata tayo na makapanayam ang isa sa mga recognized, ang tawag ay recognized, na abogado sa Pilipinas. International lawyer ang tawag. International lawyer. Na-recognize din ng ICC. Yes. Kasi marami atang mga international lawyer dito sa atin, pero iba ata hindi naman recognize ng ICC, no? Ayun. Nagkataon po, alam mo ba kung saan naroon ito ngayon? Sino? Ito ang ating mga kapanayam? Si Saldico? Hindi. Nasa Sweden. Hindi mo abogado. Mamaya po magbabalik tayo. May mga kapanayam tayo. Meron tayong mga kapanayam. Nandun yata yan sa mismong The Hague. Ganon? Ayan hinanap ko dyan eh. No other names are explicitly listed as currently detained in official or recent sources. Wala, nakakulong si So talagang isa lang pala, no? Oo. Kasi yung mga iba daw na mga nasentensyahan na, hindi naman doon nakakulong. Ayun. Ibig sabihin wala nang ibang tao doon. So kung wala na pala ang dating Pangulong Duterte, wala palang trabaho ang mga hukom. Tama, wala nga silang hearing. Oo. Ganun ba? Mukhang tayo na lang ata ang nakatutok ngayon doon sa kanila, no? Anyway, sa amin pong pagbabalik, makakapanayam natin, Attorney Harry Roque. Huwag kayong bibitiw para alamin lang po anong magiging takbo ng pagdinig na ito. Nakakaharapin po ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Magbe-break lang po kami saglit, ha? Magbabalik po sa ganang mamamayan. Sa pagkakataong ito ay makakausap po natin si Attorney Harry Roque dyan po sa the Netherlands. Kaugnay po ng sasagawang confirmation of charges hearing sa ICC sa kaso po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Attorney Harry Roque, magandang umaga po dyan at magandang hapon naman mula dito sa Pilipinas. Magandang hapon po sa buong sambayan ng Pilipino. Kumusta po ang sitwasyon sa kasalukuyan habang hinihintay po natin ang pagsisimula ng confirmation of charges hearing? Lahat naman po ay ayos naman po at tingin ko ang lahat ng sambayan ng Pilipino ay tututok dito sa kauna-unahang paglilitis, pagkakataon na magkakaroon ng public na confirmation hearing dito sa kaso ni Tatay Digong. Sa kabatiran po ng ating mga mamamayan, ano po ba itong confirmation of charges hearing? Kung ito po ay ikukumpara natin sa prosesong legal dito po sa Pilipinas.
Well, ito po ay katumbas ng preliminary investigation sa ating proseso sa Pilipinas. Apo. Dahil si Tatay Digong po ay halos 1 taon nang nakakulong, pero ang basihan po ay mababaw na ebidensya, good reasons lamang. Now, itong confirmation of charges po, gaya ng ginagawa ng mga piskal, ay titignan ng mga judges ng pretrial chamber kung merong sapat na ebidensya para magpatuloy sa paglilitis itong kaso ni Tatay Digong. Dito po nila titignan kung merong tinatawag na probable cause, no? Na merong krimen na nagawa at yung nasasaktan ay posibleng siyang gumawa ng krimen na yan. So ito pong confirmation of charges hearing na ito, maaari o may posibilidad na kung mapatunayan na wala namang matatago, matibay na ebidensya, ay dito pa lang ay matapos na ang kaso, attorney? May ganyan pong posibilidad, pero yan po ay malayo, no? Dahil nakikita natin na ang ICC talaga ay talagang lumalaban para magpapatuloy ang kanyang buhay, kumbaga, no? Opo. Dahil alam natin ngayon na wala namang ibang kasong ICC at nung nakaraan na Assembly of State Parties na pagpupulong ng mga miyembro ng mga miyembrong bansa ng ICC, pinag-usapan na kung pwede pa talagang pagpatuloy ang hukuman dahil ang dami nga nilang mga nasasakdal pero wala naman silang nahuhuli, no? At ang tanging tao na nahawakan nila, tanging akusado ay si Tatay Digong na kinidnap pa na Marcos administration papunta dyan sa The Hague. Ano po ang magiging, kayo po personally, ano ang magiging role ninyo dito sa hearing mamaya? Wala po. Ako po ay magkokomentaryo lamang dahil tayo naman po ay kauna-unahang Asia na naka-accredit sa International Criminal Bar, no? Yung Bar Association ng ICC. At ang ninanais lang natin ay mabigyan eksplanasyon kung ano mga nangyayari dito sa paglilitis na ito at nang sa gayon mas lalong maintindihan ng taong bayan. Pero kayo po ay nabigyan ng pagkakataon na personally ay masaksihan ito, makapasok sa loob ng korte? Hindi po, dahil kapag ikaw ay nasa loob ng hukuman, hindi ka pwedeng mag-annotate, no? At may nambiti ko po na meron po akong link up with an international war agency at kami po ay mag-annotate ng proceedings habang ito'y nangyayari. Ayun, so ganun po, maipapaliwanag natin sa ating mga kababayan kung ano ang nangyayari. Doon po sa bahagi naman ng prosecution, ano ang inaasahan na gagawin nila sa unang araw ng hearing na ito? Well, asahan po natin na ilalatag nila ilang mga ebidensya labang kay Tatay Digong, no? 3 kasi yung counts ng crimes against humanity. Yung una yung mga murder na ginawa di umano nung siya ay mayor pa dyan sa Davao, no? Yung mga Davao Death Squad, no? At meron daw, kung hindi ako nagkakamali, ay 19 victims. Yung pangalawa ay yung high value targets na di umano ay pinatay noong kauna-unahang taon ng kanyang panunungkulan bilang isang presidente at meron daw 14 victims dyan, no? At yung pangatlo ay yung nasa mga barangay saturation drive, yung Operation Tokham, na di umano ay meron daw 43 na mga biktima. Ang nakapagtataka ay sabi nila 30,000 daw ang mga biktima, pero nakikita natin na ang mga biktima na sinasabi nila ngayon dito sa hukuman ay 19, 14, and 43, no? Na malayo sa 30,000 na sinasabi. Kung ganun po, attorney, bakit kayo ay maliit ang tsansa na sa tingin nyo, maliit ang tsansa na magtuloy-tuloy pa rin ang kaso sa kabila ng nabanggit nyo nga na parang kung maging totoo ang confirmation of charges hearing, dapat hindi na matutuloy dahil wala namang masyadong mabigat na ebidensya, attorney. Gaya ng aking sinabi kanina, no, mas kinakailangan ng ICC si Tatay Digong para magpatuloy na sumuweldo ang mga huwes, ang mga prosecutor at iba pang mga empleyado ng ICC, no, dahil wala na sila ibang kaso. Kung aalala mo, hanggang ngayon meron pa nakabinbin na issue dun sa jurisdiction. Pinaka-importante itong jurisdiction nito dahil kung walang jurisdiction ng hukuman, uuwi na si Tatay Digong. Ang hindi ko nga maintindihan bakit nagpupumilit itong pre-trial chamber na ituloy itong confirmation of charges, gayong hindi pa nare-resolba yung issue ng jurisdiction na pwedeng magpapaligwala dito sa confirmation of charges hearing, no? So sa akin, para bagang yung sa English ang tawag dyan is parang pinipreempt na nila yung desisyon ng
appeals chamber dun sa issue ng jurisdiction dahil pinapatuloy nila itong confirmation of charges. No? Gayong alam naman nila na ang validity ng confirmation of charges ay nakasalalay doon sa desisyon ng appeals chamber kung meron bang jurisdiction ng hukuman o wala. Kumusta po yung mga kababayan natin? Kasi nung mga nakakaraan, madalas silang magtipon-tipon dyan sa harapan ng ICC. Itong unang hearing, meron po bang mga ganong pagtitipon? Hindi po mawawala ang mga supporters si Tatay Digong dahil yan naman po ang nagbibigay lakas loob kay Tatay Digong daw yung walang patid na pag-ibig at suporta ng ating mga kababayan. Jen? Oo. Hindi, kasi gusto ko sanang malaman, naitanong ba kayo na yung kung ano ang ina-expect natin na mangyari sa araw na ito, no ha? Kasi nga, mahalaga ito na dapat malaman. Kasi para sa ating mga Pilipino, parang hindi natin kabisado ito, no? Oo. Asa ngayon ba, Attorney Roque, ilan na kayong abogado sa Pilipinas dati na parang kinikilala po ng ICC? 5 lang po. 5 lang po kayo. Oo. Yung recognize. Oo, yung recognize. Kapag ka hindi po recognize, hindi pwedeng humarap kung sino ang nagre-represent, hindi siya pwedeng humarap dun sa chamber. Ang pagkakaintindi ko po pwede naman. Kaya lang, with a caveat na hindi dumaan sa proseso ng vetting, yung kakayahan ng abogado na humarap sa ICC dahil ang ICC po ay isang specialized court. No? Hindi lang po yan international law, yan po ay international criminal law. Ayun, oo. Sige, kasi marami ang nagsasabi na parang hindi ho ata, mga nakakaraan, parang hindi nila nagugustuhan kung paano hawakan ni Attorney Kaufman yung kaso. Pero kayo mas nakakakita at nakakaintindi ng kaso. Ano po sa tingin nyo, Attorney? Hindi na po ako magkukomento kasi unethical magkomento doon sa gawain kapwa-abogado. No? Tama. Pero sa akin po, sa mulat mula, malinaw sa aking isipan na hindi po magbibigay ng katarungan ng ICC. Yan po talaga ang kanilang pakay para litisin si Tatay Digong at gipitin si Tatay Digong ay dahil sila'y pinupulaan na ang kanilang pinupuntirya lang ay mga akusado na galing sa kontinent ng Afrika. No? At importante na ipakita nila, lalong-lalo na yung dating prosecutor na humingi ng abiso para magtuloy sa preliminary investigation na hindi lang mga Afrikano ang hinahawag po ng ICC. Parang ito ay, kung tawagin nila, trophy case. Trophy, yung parang maipakita. Meron silang accomplishment. Ganun po ba ang ibig niyo sabihin? Tama po, kasi kung wala si Tatay Digong, pare-pero silang mga nakatiwangwang lang dyan sa daig. Nako. May ina-expect ba tayong mga biktima daw na haharap dyan sa pagdinig, Attorney Harry? Sa loob ng 4 na araw, opo, may mga ilang biktima na ipipresenta ang prosecution dahil importante na patunayan nga nila na mayroong probable cause. No? Pero ang proseso rito ay parang sa Amerika na sa una, yung mga abogado ng parehong panig ay magbibigay ng summary, kumbaga, ng lahat ng ebidensya na meron silang hawak para patunayan yung elemento ng crimes against humanity. No? At ang elementong yan ay yung widespread or systematic attack against civilian populations, knowing that it is being directed against civilian populations. No? At pagkatapos ng mga summation ng argumento, ay magpapakita sila ng sample evidence, no? Para mahusgahan ng ating mga pre-trial chamber kung meron ngang probable cause at dapat bang tumuloy sa paglilitis. So sample evidence lang po ang kailangan. Hindi naman kailangan ng lahat ng biktima o complainant na pumunta dyan, Attorney. Tama po yan dahil hindi pa ito paglilitis. No? Ito nga ay katumbas lamang ng preliminary investigation. At ang malungkot po, kaya naman po binibigyan o may provision para sa interim release dyan sa Rome Statute at doon sa mga naunang mga international tribunals para maging patas na habang mababaw ang ebidensyang hinihingi para sa warrant of arrest, meanwhile, dahil wala pa naman talagang paglilitis, dapat mabigyan sila ng interim release. No? Pero mapait po ang nangyari kay Tatay Digong, mababaw nga yung ebidensya sa kanyang pag-aresto, kinidnap pa siya at pinagkait pa siya ng interim release dahilan kung bakit halos 1 taon na siyang nakakulong ngayon. Yun po sa pasya ng dating Pangulo na wag humarap sa confirmation of charges hearing, ito po ba ay may epekto in any way doon sa kasong ito? Wala po nung magtutuloy pa rin ang kaso, pero ako po ay
sinasang-ayunan ko yung naging posisyon ni Tatay Digong na wala na siyang pakialam dito sa pagdinig nito, ni hindi na niya susundan ito at bahala na yung abogado niya. Dahil alam naman niya na wala talagang jurisdiction ng ICC at tanging mga Pilipino hukuman lamang ang merong karapatan na litisin siya sa mga di umanong mga krimen na nangyari naman po dyan sa ating bansang Pilipinas. Attorney Harry, baka merong mga bagay na hindi kami na itanong na importante malaman ng ating mga kababayan dito po sa Pilipinas. Well, sa akin lang po ay patuloy po tayo magdasal dahil talaga namang prayers can move mountains. No? Pero I'm sorry to say na given the track record of the ICC at dahil nga doon sa pangangailangan ng mga huwes, prosecutor at iba pang mga empleyado ng ICC na magpatuloy ang kanilang pagsusweldo, talagang dihado po si Tatay Digong dito sa mga pangyayari ngayon. May chance ba na nakita nyo ng personal si dating Pangulong Digong, attorney? Wala po. Wala po. Talagang pamilya lang. Ganun. Sige, okay na tayo, Nelson. Attorney Harry, salamat po. At pagkatapos ng pagdinig, siguro kung hindi bukas, balitaan nyo kami kung ano hong mangyari. Ano ho? Sige po. Maraming salamat po. Ayan, Attorney Harry Roque po ang ating nakapanayam, Nelson. Ano, ha? Mahalaga ito. So, sa buong Pilipinas pala, 5 lang sila na recognize. Ayun. Kaya lang wala siyang role mamaya. So ano sa observer lang Hindi, doon sa... mag-aano lang daw siya, mag-annotate dun sa isang live broadcast ng federation. Okay. So mag-annotate lang din pala siya. Para papaliwanag lang niya kung ano nangyayari. O di paano po? Magbabalik pa ang Saganang Mamamayan. So mga kababayan, magantabay kayo sa ating correspondent dyan po sa bahagi ng Dahig para malaman naman natin ang nangyayari sa labas dito pong ICC. No? Mahalaga din po ito. At nang sa ganun ay malaman natin kung may mga Pilipino bang naroon na mga supporter po ng dating Pangulo. Naalala ko na Digong. Sabi niya, Jen, bakit nakaping ka na? Parang laban ka sa akin. Nagkataon lang po, hindi sinasadya. Akala, ayun, pasok na ba natin ito? Ayan, muli po kasing dumaong sa pantalan ng Coron ang MV Norwegian Sun ng Norwegian Cruise Line pasado po alas 7 ng umaga noong Biyernes, ika-20 ng Pebrero. Lulan po nito ang 1,892 na pasahero mula po sa iba't ibang bansa at mga tripulante na umaabot po ng 895. Ito na po ikatlong pagbisita na naturang cruise ship sa bayan ng Coron. So, nakala ko magkukrus din tayo. Wala ba tayong schedule yan? Meron ba tayo? Parang matras na si Lou eh. Ginagawa pa nga yung barko. Abutin ba natin yan? Ay, nako. Ano ang feeling nung mag-cruise? Ano ha? Ay, nako. Kayo po ba'y maglalakbay sa pamamagitan ng mga sakyang pandagat? Gaya po ng barko, roro, ferret, iba pa? Panoorin po natin ang paalaala ng PPA. The Philippine Ports Authority, or PPA, is the nation's premier maritime agency, steering the course of progress through the archipelago's vital ports and harbors. PPA is among the strongest economic performers in Southeast Asia, according to Drury Maritime Research. This translates into bigger figures for the economy, creating a ripple effect in all sectors. PPA's mission is to provide modern, sustainable, and resilient port infrastructure and facilities to provide responsive, reliable, and efficient port services, and to promote a regulatory framework that is transparent, fair, and relevant to the needs of all stakeholders. To keep pace with the global trends and improve operational efficiency, the PPA has implemented various technological upgrades. Mas maganda lang pong bumiyahe ngayon sa ating mga pantalan dahil nakita naman po natin mas madali na, mas convenient para sa lahat. Lahat po ito ay bahagi ng ating pagsasaayos
ng ating mga pantalan para na rin po sa matagal ng hinahangad o nire-request ng mga pasahero natin na gawing mas maganda at mas kaaya-aya po yung mga pantalan natin, lalong-lalo na po yung mga terminal para po sa lahat. Legasiya po nating lahat ito na tayo ay makakaalala so many years from now na tayo po ay naging bahagi ng pagpapaunlad po dito sa pantalan. The Philippine Ports Authority stands resolute. Its mandate, vision, mission, and transformative projects, setting the course for a maritime future that resonates on a global scale. Philippine Ports Authority, linking the Philippine Islands to the world. Marami po salamat PPA at mga kapatid, mga kabarangay, mga kasambahay, mga ka-SGM. Panalo clock na. Heto na po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. Doon na tayo sa always panalo. Pure gold po, ha? Mababa ang presyo, very convenient sa dami ng stores, nationwide at laging kumpleto. At meron din pong Pure Gold mobile app. Kaya doon sa mga ayaw pong lumabas, pwede ho kayong mag-order, magpa-deliver via Pure Gold Mobile. Download yun na ang Pure Gold Mobile. Ayun, no? Ganda ng Pure Gold Mobile. Habol. Ayun, okay na ba yung ating correspondent? Wala pa po, standby lang, ano ha? Alam mo ba, Jen, Oo. pinagbawalan pala ng ICC ang pagbisita muna ng pamilya ng dating Pangulo, Pangulong Duterte, habang isinasagawa ang mga pagdinig. Oo. So bago itong hearing na ito, Habang may... ito so simula ngayon. Ibig sabihin today hanggang matapos itong pre-trial, itong Pamilya confirmation lang. of charges. Pero mga abogado, pwede naman. Pwede naman. Oho. Ang pwede lang daw po ay tawag sa telepono. Ayun. Oho. Bawal... Ha? So, ba't pa nila hinigpitan? Isa lang may binabantayan nila. Kaya nga. Naku, kinumpirma rin pala ni Atty. Harry, no? Siya na lang pala ang naroon ngayon. Siya na lang naka-detain doon eh. Oho. Ewan ko kung bakit pa pinagbawalan. Dapat lahat na ng pribilehiyo ibigay na sa kanya. Tsaka. Di ba? Kaya dalawin. Una, nasa isang compound ka lang naman. Ano ha? Hindi pa naman guilty, di ba? Wala, Ganun pala sa kanila, no? Oo. Sa atin nga, kapag kahit na nakakulong ka, yun nga nakatulan na sa bilibid, no? Lahat ng pribilehiyo. May pwede dalaw. Oo. At lahat ng mga mahal mo sa buhay ay pwedeng dumalaw anytime. Ayun nga. Di ba? At habang nagaganap po ang naghahanda sa pre-trial dito sa lagang pre-trial no. Ito ay confirmation of charges hearing. Kasi sa atin sa pre-trial chamber. Pre-trial chamber 1. Yan ang maghi-hearing. Sa atin kasi pre-trial yung paunang mga pagdinig. Dito kasi sa kanila tawag ay confirmation of Charges. Charges. Kasi magkaiba eh. Hindi pwedeng palit-palitin eh. Totoo. Di ba tinatanong ko si Attorney Harry kung may mga nagtitipon-tipon. Maaga pa lang pala dyan meron na no? Meron na. May mga bit-bit na mga bandila, may mga placard. Ayan nagpahayag ng suporta sa dating Pangulong Duterte. Layon po nila na ipakita ang paninindigan ng panawagan para ho sa patas na proseso at paggalang sa karapatan ng matandang Duterte. Bago ba ito? Real time ito? Oo. Iba-ibang bandila, Today no? yan, today. Ayun, May ilang grupo rin po ang nagsagawa ng hiwalay na pagtitipon upang ipanawagan naman ang pananagutan at hustisya sa mga biktima naman ng kampanya kontra illegal na droga. Ayan, meron namang kontra. Pero ayan, yung guilty. Ayan, Meron din nakbayan ba yun? The People's Verdict guilty. So may meron. supporter din pala ang grupong makabayan. Mga ibang... Siyempre sa araw na ito. Pero mas matagal dyan yung mga taga-suporta. Hindi Yung mga umaalis. Yes. Meron din palang migrante, Europe nakalagay, Totoo yan. Meron, sinong may video to? Si Lisa, Ma'am Lisa Araneta? Pero mas marami Lisa Liz. mas marami itong supporter dyan. Oho. Nakita natin yun sa kabila, di ba? Mabibilang mo lang sa daliri.
Eh dito, kahit isama po mo ang Ito paa kasi mo. mukhang kanya-kanyang gastos ito eh. Oo. Eh yung sa kabila, siyempre kailangan mong gastusin nyo para Depende. matipon sila doon. Ano ha? Oh. Ayan po ang sitwasyon ngayon sa harapan ng ICC diyan sa Dahig. Karamihan mga Pilipino talaga eh, no? Oo, mga Pinoy. Oh, may mga foreign national din, pero parang ibang reporter ata yun, correspondent. Oo. Ano kaya ang klima ngayon doon? Medyo may malamig-lamig pero hindi masyado. At kaugnay niyan, nanawagan naman ang Senador Bongo na manatiling mahinahon at magtiwala sa proseso ng batas kasabay ng confirmation of charges hearing laban kay Pangulong Duterte dyan po sa International Criminal Court. Ayon sa kanya, mahalagang igalang ang umiiran na legal na proseso at hayaan ang mga kinauukulang institusyon na gampanan ng kanilang mandato. Binigyan din niya na ang due process ay dapat manaig at hindi dapat pairali ng emosyon o paghusga habang nagpapatuloy ang mga legal na hakbang. Hinimok din ni Go ang mga taga-suporta at kritiko na umiwas sa pagpapakalat ng maling impormasyon at panatilihin ang kaayusan at respeto ng magkabilang panig. Ayan, ang panawagan. Kaya lang, pagka pinag-isip-isip mo nga naman yung kalagayan ngayon ni Pangulong Duterte at ng ICC na kumbaga sa restaurant dyan, Okay. isa lang yung customer mo kumakain eh. Paalisin mo pa ba? Hindi mo pa pagluluto yun? Lahat na ng gagawin mo doon. Oh, lahat na siguro ng putahe, di ba? Oo. Diyan ka lang, ha? Huwag ka alis dyan. Baka sarap yung pinto eh. Eh, sasara yung pinto. Sarap. Huwag lang umalis, di ba? Ay, oo naman. Yan po yung Mabuti binabanggit. pa yung restaurant. Ito kasi sapilitan ito eh. Ayun nga. Sapilitan dinala doon eh. Oo, dinala, di ba? Oo. Oo, dito ka muna. Tama, sinabi ni Attorney Harry Roque, dito na lamang nagkakaroon ng importansya, relevance ang ICC. Na pag-uusapan. Kung wala pala ang kaso ni dating Pangulong Duterte, Wala na sila. wala pala, no? Oo. At saka halos lahat ng suporta ngayon ng ICC, wala na, Nelson eh. Si President Trump, di ba, binawi na yung suporta. Nagkatrasan nga eh. Ayun. Oo. Oho. Maraming mga bansa ang umalis na sa ICC. Ay, sabi ko nga sa'yo, ang pinahuhuli nila si Vladimir Putin, si Netanyahu. Oo. Sino pa ba? Alam ko, meron pa ilang mga leader na gusto nilang ipahuli. Sabi nila, sige, huliin nyo nga ako. Sige, try nyo nga. Kay dating Pangulo Duterte kasi nagawa nila. Di ba? Kasi yun naman, well, alam na natin ang nangyari. Bagamat ayaw niya, bagamat matindi ang kanyang pagtutol sa ginawang yun, Nason. Ayan. Meron naman daw, strategy gagamitin ang kampo ng dating Pangulong Duterte, Nason. Ano yan? Ang tawag nila ay unti-unti daw pong pahinain o tawag na chip away strategy. Chip away? Chip away. Unti-unti? CHIP. Away. Hindi ubre yung unti-untiin. Kasi ganon. ngayon na yung hearing. Oo, pero... Dapat yan, knockout kagad, ha? Paano ba daw gagawin yan? Sabi ho ng abogado ni Duterte, tututukan nila ang pagsusuri sa bawat detalye ng mga dokumento, testimonya, at iba pang ebidensya upang ipakita ang umano'y mga kakulangan, hindi pagkakatugma at kahinaan daw po ng mga ito. Ayon po sa kampo ng dating Pangulong Duterte, mahalaga kasi ito'y mabusisi. Si attorney yan, Nicholas Kaufman. Yes, ang lahat daw po ng impormasyon upang matiyak ang patas at makatarungang proseso. Handa daw po silang sagutin ang bawat aligasyon at ang ipagtatanggol po ang dating Pangulo sa pamamagitan po ng legal na pamamaraan. Inaasahan din naman maghahain daw po ng prosekusyon, yan, doon sa bahagi ng depensa. Patuloy po namang binabantayan ng publiko yan, gaya nga po ng ginagawa natin ngayon, ay nakabantay tayo sa mangyayari dyan po sa ICC, sa Dahig. Nason. So, kung ano man yung chip away na sinasabi ng kanilang strategy, ay tignan natin. Ayan. Ang pagkakaalam ko dyan yung chip away na yan. Yung parang may puno, di ba? Parang yung tinataga-taga mo isa-isa. Ang yung dinadaan. Ang gusto ko kasi chip ahoy. Chip ahoy,
Diabetes tayo. Diabetes tayo. Ito naman si Pawi, parang unti-unti mong tinutumba. Sabi yung niya, puno. former President Duterte is innocent. And 100% I believe that because the evidence that has been brought against him doesn't make out the prosecution case against him. Aha. And I believe that when he made those speeches, he didn't make them with criminal intent. So ibig sabihin pati speeches pala ebidensya. Ginamit, oo. Our job is to chip away Yan, kita mo na. at the prosecution evidence and try and convince the judges that they shouldn't let this case go to trial. When all the while we know there is still the issue of jurisdiction pending before the ICC Appeals Chamber. Kung sana ay maging epektibo itong strategy ni Attorney Kaufman, Nelson, ano ha? Pero kung titignan naman natin yung punto naman ni Attorney Harry Roque, Political. Mahirap political, yun. Oo. at saka ang pananaw ng mga abogado ng ICC ay huwag pakawalan si dating Pangulong Duterte. Yun nga. Di ba? Paano kung yun ang kanilang yung kanilang motivation? Yes. Di ba? Kasi sabi nga nila, teka lang, pagka pinakawalan namin to, wala na kaming trabaho. Di ba? Hindi na kami pag-uusapan. Hindi na kami mapag-uusapan, wala nang relevance ang aming pero ideal yung sinasabi po ni Attorney Kaufman. Sana nga, ganun kabukas ang isipan ng mga abogado ng ICC. Ano mga hukom ng ICC? Talagang yung ebidensya lang ang titingnan. Ebidensya? Oo. Di ba? Kasi kung mahirap namang jumping into conclusion. Huwag natin simpalin, di ba? Hindi natin baka alam naman, kung ano mangyayari. Di ba? Baka naman tama yung sinasabi ni Attorney Kaufman. Malay natin, mali naman yung iniisip ni Atty. Harry Ayan, Roque. baka naman mali sa Attorney Harry Roque na ganun na raw ang gagawin talaga ng ICC. Pinakamabuti ay sumubaybay tayo. Tama yung panawagan ni Senador Kuya Bongo. Diba? Magpakahinahon tayo. Yan. Hintayin natin. Opo. Tapos pagka nagdesisyon na, pwede doon tayo mag-ingay. May desisyon na. Kapag di mag-ingay sila ng salamat, di ba? Sigaw sila. Pagka hindi naman pabor, ganun talaga. Abangan natin. Ha? Anytime pala yan. Kasi alas 5 na ngayon, kung susundan yung oras, nagsisimula na yan. Kaya lang gaya na nabanggit natin sa inyo. Sa kanila kasi real time. Delay po yun. Delay na ini-ere. Ini-stream. Hinihintay din ata ng correspondent natin na umere sila tsaka sila magre-report. Sayang, hindi kayo matatanggap ng report. Ipasok na natin yung ating correspondent, Plin. Para, ganun, sobrang lamig. Gininaw pala, Nelson. Ganun ba? Gininaw daw. Hindi nakarating. Di ba, hintayin mo ako dyan, ha? Habol ako sa susunod na Sa flight. flight. Hindi, doon ka na Abot sa... ako doon. Hindi, doon ka na sa doon sa huling araw ng hearing. Kasi ilang araw, 4 na araw yan Sa bagay, malayo mamaya ayusin ko yung ko, ha? parang mga ilang oras bang? Passport ko. 18 oras ata, ang biyahe ganun. Tama. Nandun ako bago mag-alas. Ayun. Tsaka wala kang dalang pangginaw Malamig ata doon. Makauwi mo naman. Ayan. Habang hinihintay natin yan, Nelson, lipat siguro tayo ng iba pang mga paksa. Habang kinukuha natin ng update mula po dyan sa ICC sa The Hague. At inantabayan din natin ang ating correspondent na nakatutok po dyan sa the Netherlands. Si Pangulong Bongbong at si Nanay Nanay Leni Robredo ay nagkita na pala, Nelson. Nagkita na. Oo. Sabado. At doon ay ipinakita pa ng Pangulong Bongbong na ang kanyang medyas ay pink, Nelson. Yes. Pero ito naman ay wala daw kinalaman sa politika. Kundi ito daw po ay programang may kinalaman sa paglaban sa baha. Baha. Yan. Oplan kontra baha. Kasi nga naman, ang lungsod po ng Naga ay isa sa pinaka-binabahang lugar dyan po sa Bicol Region. At yun hong Jesse M. Robredo Coliseum
ay ginagamit pong evacuation center, pero kinakailangan daw po ito isaayos, Nelson. Kaya mukhang pinondohan na po ng kasalukuyang administrasyon para ipaayos ito pong Jesse M. Robredo Coliseum. Mismong si DPW Secretary Vince Dizon pala nandun, no? Oho. Meron bang statement ang Pangulo dyan? Pakinggan nga natin kung ano ang naging bahagi ng speech ng Pangulong Bongbong dyan po sa Naga. Aside sa flood control issue, nakikita po ang visit ninyo sa Naga City in the lens of politics. Are you open to forging an alliance with Naga City Mayor Lenny Robredo for 2028 Alam mo, elections? hindi namin pinag-uusapan yun. Alam mo, I think the mayor will agree with me na servisyo muna bago politika. The most political thing that we did today, I wore my pink socks. My pink socks in honor of Mayor Lenny. We have been planning this for a few months already. Because talagang naging critical ito especially with the storms that came in. Then I already instructed the SecBins and SecPing to look at the situation here. Because, we know that Bicol is always the pathway of the storms. But the immediate problem that we saw, the change in pattern that we saw, is yung bigat ng bagsak ng ulan. Dati hindi naman ganun marami. You got 700 in one day. 700 centimeters of rain in one day. Ano yung patumbas ng 6 na buwan yun? Lampas po siya sa Ondoy and Yolanda. Yeah, that's very significant. And that's why it became critical. So, we did not discuss. Servisyo muna bago politika. Marami pang kailangan gawin. Marami pa kaming kailangan gawin. Ayun. Alam mo, Nelson, sa kabilang banda, maganda rin palang tignan mo yung dati magkaaway, no? Yung nung sila ay mainit ang labanan, nagpaparunggitan, talaga namang ang batik. Ngayon, nakikita mo magkasama, nakangiti, masaya, no? Di ba? Sana ganyan ang makita natin sa mga leader ng ating pamahalaan, no? Yung dati magkakaaway, dahil lamang po sa politika, pero para po sa taong bayan ay magkakasundo-sundo sila sa kapakinabangan ng higit na nakararami. Diba? Isang tabi muna ang politika. Yan sana ang ideal na... At unahin ang baha. Yan. Yan. Oo. Yun na nga po, sa kanyang pagbisita sa Naga City, tiniyak po ng Pangulo na matugunan po yung pagbaha at hindi po makipag-alyansa o makipagbangayan. Wala pong halong politika. Trabaho lamang daw po yan, ha? Kahit para po yung alkalde si Nanay Lenny Robredo ay dati pong karibal sa politika. Tama? Alam niyo, sabi ko, kung babalikan natin, talaga naman dati, ang matindi rin ng labanan ng mga yan. Oo. Mga below the belt din po ang batikusan. Pero ipinakita daw po na mas mahalaga ang pagkakaisa para po sa kapakanan ng ating mamamayan. In inspection po, nakikita ninyo, yun hong Oplan kontra baha ng Department of Public Works and Highways para masiguro ang pag-aayos po ng mga ilog at mga estero. Ayan. Isa daw po doon sa napagtunan nga rin po ng pansin, ayun nga pong Coliseum, na tama ba? Wala doon sa hinahanap ko kung totoo bang yan ay gugugulan ng halos 500 milyong piso, Nelson, Nagano? Meron bang confirmation? Nag-donate ang Pangulo ng 500 million. Ayun, 500. Pero hindi lang ata doon sa Coliseum, kundi sa lahat Sa Coliseum. Sa Coliseum lang yun? Oo. Aba, Mahal na bilihin ngayon. ganon? Oo, pako. Mabibili, 5 pako lang yan. Hindi naman. O, pakong siguro. bakya pa. Mahal na bili. Mahal na bilihin ngayon. Oo. Pero kung kay 500 million, gagastusin siguro sa ayos yan, magiging maganda na yung Coliseum na yan. Oo. Kasi ginagamit din daw po yung evacuation center Yes. in case na bumaha. Oo. At kung maaayos naman yung mga estero at yung mga daluyang tubig, baka hindi na bumaha, magamit na po sa iba pang mga kaukulan yung Coliseum na yan. Kailangan yan. Importante yan. Oho. Ayun. Sabi ko nga sa iyo,
ilayo muna natin sa usapin ng politika, samaan ng loob. Pero magandang tignan talaga yung dati magkaaway, yung nagkakasundo para po sa kapakinabangan ng ating mga kababayan, Nelson. Yun naman talaga, Jen, noon pa man, di ba? Oho. Na dapat tayo, unahin muna natin yung kapakanan ng bansa. Di ba? Yan. Hindi pa nga maayos ang takbo ng pamumuhay ng mga Pilipino. Unahin pa natin yung pakikipag-away sa kapwa natin politiko. Oho. Diba? Para bang sisira mo na sisiraan. Sabihin na natin totoo yung mga kaso, hanggang doon na lang, di ba? Oho. Pero kung Ipaubaya mo sa law enforcement agency, doon imbestigahan. Pero kung araw-araw ganyan, Oho. wala nga pong mapupuntahan ng bansa natin. Di ba? Sila, mayayaman na sila. Paano yung taong bayan? Gaya ng binabanggit mo, Nelson, bigla ko tuloy nakita at naalaala. May nagpadala sa atin ng ito'y binabanggit na natin noon pa. Oo. Pero ngayon, inuulit nila kasi mukhang wala daw nangyayari sa kanila, Nelson. Aba, Alam mo ba kung alin? ano yan? Ito pong mga manggagawa, mga construction worker, nung 15 kumpanya na nailagay doon sa yung sa flood control anomaly. Oo. Yung nakakopo daw ng malaking budget. Alam mo bang hanggang ngayon, sila po'y talaga namang halos manikluhod na ng pagmamakaawa. Nelson, ano ha? Dahil po sa hanggang ngayon, ang Department of Trade and Industry, DTI, at ang Philippine Contractors Accreditation Board of PCAB, ay wala daw pong ginagawa sa kanilang problema. Maging ang panawagan po nila sa DPWH, kasi nga po, kinu-question ang legalidad ng inisyo nilang preventive order o preventive measure laban po sa 15 malaking contractors ng bansa at sa kautusan daw po inilabas noon pong November 2025 ay naglalayong suspindihin, mga kababayan. Ito po, pakinggan nyo mabuti ha. Ang operasyon ng mga kumpanyang nakakuha daw po ng pinakamaraming flood control projects mula po sa DPWH dahil daw po sa naganap ng mga irregularidad. Nasaan ha? Dahil po sa bagay na ito. Pero sa isa pong briefing nito pong Pebrero 20, anong araw yan? Biyernes. Ang inisyo daw po ng DTI ay void mula sa simula at walang legal na pag-iiral dahil sa mga sumusunod daw pong argumento. Yan. Una, walang batas o regulasyon sa ilalim daw po ng PCAB o DTI na kumikilala sa terminong PO-PMO. Ano po yung PO-PMO? Ito daw po yung preventive order o preventive measure order. Yan, dahil sa walang legal ang pag-iral, dahil sa mga sumusunod na argumento, nabasa ko po, ang kapangyarihan daw po ng PCAB na magsuspindi ng lisensya ay maaari lamang gamitin pagkatapos ng pinal na desisyon o hatol at hindi po bilang pansamantalang hakbang, parang preventive measures. Lumalabas din daw po ang DTI sa jurisdiction nito dahil sa ang Republic Act number 4566, yun hong Contractors Licensing Law, ay hindi po isang trade and industry law na nasa ilalim po ng direktang kontrol ng DTI Secretary. Kaya, mariin daw pong tinututulan ng mga apektadong kontraktor ng kautusan dahil sa tahasang paglabag umano sa kanilang mga karapatan sa ilalim po ng 1987 Constitution. Kabilang na raw po dito yung pagpadlak, pagpadlak ng mga gusali at pagkumpiska sa mga makinaryang walang due process, pagbabawal sa mga opisyal at stakeholders ng mga korporasyon na lumabas ng bansa, isang hakbang lamang na maaari lamang gawin sa ilalim daw po ng utos ng korte. Di ba yung whole departure order, dapat po ang korte nag-uutos nito. Yes. Hindi daw po ang DTI. Bukod dito, hindi man lamang daw po binigyan ang mga kontraktor ng kopya ng formal na sakdal o detalye ng mga akusasyon laban sa kanila, kaya hindi daw po makapagsagawa ng maayos na pagdepensa dahil sa hindi pa rin binabawi ng PCAB ang nasabing suspension sa kabila ng motion ng mga kontraktor, marami daw po sa kanilang hindi na makapag-renew ng kanilang lisensya.
Ang epekto, Nelson, mga Yun. kababayan, ito po ha, malaking pinsala po sa negosyo, pagtigil po ng proyekto, at matinding kawalan po ng katiyakan para sa mga libo-libong construction worker kung sila po ba ay makapagtatrabaho pa o susweldo pa, Nelson. Aha. Ito ang sinasabi natin. Paano halimbawa, yung natapos ang project mo, ikaw ipapasulda, construction worker ka, anong mangyayari sa buhay mo? Wala. Di ba? Kaya nga po sana, ang panawagan nila, Nelson, umakto po dito ang DTI, ang DPWH, ang mga ahensya ng ating pamahalaan. Ganun na lang ba? Ilang libong construction worker ang apektado dito, Nelson. Di ba? Ito po yung mga maglulupa, yung sumusweldo ng lingguhan. Iba po yung arawan. Di ba? Yung may-ari ng kumpanya, siguro baka maraming pera yun. Paano po yung mga construction worker? Ayun nga. Yung mga engineer na ginamit po nila sa kanilang kumpanya. Di ba? Libo din po ang bilang ng mga taong ito. Sila ba babaliwalain natin? Hindi pwede yan. Kawawa naman. Libo-libo din po ito mga ito. Baka ang hinihintay ninyo, gumawa sila ng krimen. Mas malaking problema po ito. Di ba? Sana po, alam ko naman na sa Secretary Vince Dizon ng DPWH, sana ho, tignan nyo ang puntong ito. Baka ho naman, baka po, kailangan din nating sinupin ng kalagayan ng mga tao ito na nawalan po ng trabaho at hanggang ngayon, yung inaasahan nilang sweldo, hindi mo papasweldo kasi nga, hindi rin pinasweldohan ng kanilang kumpanya. Ang sabi ng kumpanya, ano ipapasweldo namin sa inyo? Nakuha nga yung ating makinarya. Hindi nga tayo makapagbenta ng kung ano-anong gamit kasi wala din yung ano natin, hindi natin magamit. Pati pera. Pati pera natin, hindi natin mailabas kasi naka-freeze. Hindi rin tayo pwedeng maggawa ng bagong project dahil Kasi wala tayong lisensya. Wala tayong lisensya. Hindi, isagag nyo muna yung ating bako dyan. Ilaga nyo muna siguro. Paano gagawin? Wala. Ngayon, kung halimbawa, kung mayroon pa sigurong bako, ipakilo nyo siguro, bakal din yan. Di ba? Yun ho ba ang gusto natin gawin ng mga taong ito? Ang kanilang panawagan lang naman nila, so simple, pakitignan nyo naman po yung kanilang kapakanan din. Ano ha? Napanagot natin, nagkasala ho yung mga tao ito. Sabi ng construction worker, ano bang malay ko, nagnakaw pala yung amo ko. Di ba? Yung may-ari pala ng kumpanya, nasangkot pala sa flood control anomaly. Ano kinalaman ko doon? Construction worker lang ako dito. Taga-drive lang ako ng backhoe. Diba? Taga-drive lang ako dito ng bulldozer at pison. Hindi pa ako nasweldo. Wala naman kinalaman. Hindi naman kami yung Yun na nga. Wala naman kami kinalaman sa anomalya, di ba? Yun, ayun lang naman ang punto nila. Well, ako sa tingin ko, valid po itong concern nila ito, Nelson, ha? Valid po ito. O ako sa kanila, kung may freeze order, ipasuma nyo. Magkano dapat bayaran sa mga construction worker nyo? Dapat ganun muna. Ilabas nyo na lang, sige. Kung mag-withdraw kayo ng pera, pero para lamang po sa pampasweldo, para sa mga construction worker ninyo, mga dapat nyo bayaran, Dapat yung mga ganun. obligasyon ninyo. Diba? Isa pa dyan, yung halimbawa, ghost project sa Bulacan. Ayan, yan. Ghost project. Walang project. May baha. Anong ginawa natin? Wala na, pinatiwangwang. Baha sila hanggang ngayon, Hanggang ngayon nga, sabi ng taga-Kalumpit. Ayan ang problema natin. Yung pinuntahan natin, yung anong lugar yun? Yung Bulusan. Wala po. Kung ako ngayon, binalik na pera, gastusin nyo ng tama yan. Baka bumili kayo ng maraming timba. Paggawa natin, di ba? Di ba? Yun yung isinauling pera ni Henry Alcantara, yung babae, yung Sims. Sa dami nun, kahit ibara mo lang yan dun sa butas Si dun eh. Sally Lopez ba Diba? yun? Santos. Sally Lopez, teacher natin dito. Di ba? Sa dami ng pera na yon, kahit huwag ka nang tumawag ng karpentero. Wag na. Ibara mo lang dun yung mga Yung pera? Hindi. Wag. Mawawalan na ng baha dun eh. Ipasweldo na natin sa construction Ayun, worker. yun. Di ba? Attorney, secretary, bida. Baka naman pwede ikaw na mag-offer. May sinauli yung pera dito. Ilan bang construction worker yan dapat natin bayaran? Di ba? Ilan bang mga engineer yan babayaran? Hindi na swelduhan. Hindi na swelduhan eh. Ibawas na natin dito. Kawawa po. Paldo ako ngayon, di ba? Marami ako siya nauling pera. O yung sa uli daw ni 1 bilyon. Nako po. Ni sino yan? Si Yusek Bernardo. 1 bilyon daw isa sa uli nun eh.
Totoo ba, 1 billion? Sabi nila, parang ilang billion doon siya nauli. 1 billion na nata Wala na pa deklara. yatang binasole, kahit piso. Yun ang sinasabi natin. Hindi kung tanggapin niyo po yung sinasauli ni Yusek Bernardo, patawag niyo yung lahat ng construction worker ng 15 kumpanya, bayaran natin, malamang matutuwa pa po sila sa inyo. Di ba? Wala tayong naapin tao. Napanagot natin yung dapat na managot. Yan. O paano? Paalam tayo. Tara. Punta pa akong dahig eh. Punta Ay, ka sa meron da- pala dyan. Punta ka sa dahig. Inilabas ang Oo. ICC. Na? Prosecutor na Matrix. Akala ko inilabas na si Pangulong Duterte. Hindi pa. May matrix din sila? Ano matrix ito? Yung kung sino may pakana ng ano. Ayan, oh. Baka akala ko si Keanu Reeves yan. Siya sabi, ha? Oh, yun Eto na. daw po, ayan, oh. Eto daw po, mga may kinalaman. Mukhang isa ito sa ipinresent as evidence, Jen. Matrix? Oh, Matrix. Ayan, oh, dugtong-dugtong. Oh. Oh, kami. Andyan si Senador Bato. Ayan. Oh. Pero dyan, PNP chief siya. Andun sa bandang kaliwa, Oh. si Bongo Jen. Bongo. Nako. Ayan o, Bongo. Si Vitaliano Aguirre, Justice, di ba? Sino itong isa nasa gitna? At iba't ibang mga personalidad. Albayalde, ayan o. Oo nga, no. Dadyan si Albayaldo din, no. Hinarap yan sa iyan, Sa part ng ano to, defense, anong prosecution? Prosecution. Prosecution. Oo. Alam mo ba kung sino gumawa niyan? Sino? Eh di yung mahuling gumawa ng ganyan. Matrix? Si dating senador? Bakit ka? Sabi nga naman nag-comment, parang kilala ko gumawa niyan. Ganon? Yun nga totoo. Well, hindi, siyempre, Ay, di ba sinabi? sinabit na eh. Ayun. Ay, pero ikaw, Sino ano? nasa baba? Ayun, no. I-zoom in mo nga sa baba ng Office of the President. Sino yon? May mga pangalan ba nilagay? Hindi, palagay ko, yung mga picture lang ang gustong puntiryahin dyan eh. Oo. Ayun, La Peña. La Peña ba ito? Oo, La Peña, yun nandun sa kanan. Albayalde, De La Rosa, si Bato. La Peña, anong dating posisyon ni General La Peña? La Peña, hindi Si ano yan? mabasa Yung sa DND? Department of National Defense ba? Dating general din yan, di ba? Vitaliano Aguirre, dating DOJ Secretary. Matindi. Ay, ba't si Bato? Dalawang picture. Dalawang, ano niya, Ha? kakasuhan siya ng 2 beses. Pag dalawang picture, hindi La Peña, dalawa rin ang picture eh. Parang hindi ko malabo eh. No? Medyo maliit yung picture natin Ha? eh. Hindi, makikita yung pag sinumin ng gusto sa ano. So ito ipinakita ng ano ito? Oo, dala-dala yan. Dun Ng, prosecution team. Ano yan, isa yata ito sa ipe-present doon. Sa... Para ipakita na organized yung yung War on drugs. War on drugs. Oo. na nagresulta ng crimes against humanity. Di ba ganyan yung sa Nazi Germany? Di ba? Oho. Pinapakita nila, ito yung mga naggumawa, ganyan. Oho. Parang ganito ang gusto nilang i-present dito. Ayun. Na hindi lang yan basta salita, di ba? Sabi nila, basta nagsasalita na lang ang Pangulo, wala naman yung hindi naman na in-implement siya. Kanya-kanya naman ang implementasyon. Dito pinapakita nila, organize ang... Yung war against drugs. Oo. Eh talaga naman kasi policy yun, Nelson eh. Government policy yung Kaya war against drugs eh. Para puro government agency to di ba? Oho. Ayun. Pero teka lang, di ba sa abogado ng depensa, si Atty. Kaufman, Oo. sino ang main abogado ng prosecution? Kanina nakita na namin ni Natalie. Hindi naman niya sinama rito. Hindi, Sino ang kasi di ba usually gano'n, di ba? Si Atty. Kaufman sa part ng prosecution. Sa part ng defense. Oo. So, sino ang main Doon yata lawyer? sa kabila, si Kaufman, di ba? Oo. Sa kabila, babae Si Atty. Conti, hindi naman. Yung abogado ng babae Hindi. sa Pilipinas. Kaufman, di ba? Oo. Kabila, babae. Kaufwoman. Hindi, ito, yan, no? Legal representative na, Yan, no? Attorney Joel Butuyan. Attorney Gilbert Andres, yan. Okay. Counsel of the Office of Public Counsel for Victims. Pero ang tatayo doon sa kanilang defense team, kasi hindi foreign lawyer. Sila din? Sila Attorney Joel Butuyan? Sige, Romy, abangan natin. Ano ha? Kung ano ang mangyayari. Kasi
tayo dito kasi Nelson nangangapa. First time nating magkaroon ng ganitong sa ICC eh. Kaya wala tayong Start na? Ayan. Sige po. Ayan po. Nagsisimula na. Pasok tayo sa loob po ng ICC. Pakinggan natin. Bonjour à tous. Good morning to all. I would like to welcome all those inside and outside of this courtroom. Madam Courtroom Officer, could you please call the case? Good morning, Madam President, Your Honors. Situation in the Republic of the Philippines in the case of the prosecutor versus Rodrigo Roa Duterte, case reference ICC 0121-0125, and for the record, we are in open session. Merci beaucoup. Thank you very much. I am now going to ask the parties and participants to introduce themselves. Starting by Mr. Deputy Prosecutor. Could I please ask you to introduce yourself and to confirm to me whether the list of your team members that I received before the hearing is correct? Thank you, Madam President. Your Honours. The Office of the Prosecutor is represented today by myself. I'm Niai, Deputy Prosecutor. By my side, I have James Mirity, Case Manager. I have Mr. Julian Nichols, Senior Trial Lawyer. And behind us, we have Mr. Edward Jeremy, Trial Lawyer, Madam Robin Croft, Trial Lawyer, Madam Maria Berdenikova, Trial Lawyer, and lastly, Hannah Allen, Associate Trial Lawyer. These are the individuals comprising our team today, and I thank you. Thank you very much, Mr. Deputy Prosecutor. Now, before moving on to the defence, I note that Mr. Duterte is not present in the courtroom today. Indeed, on the 20th of February 2026, the Chamber granted Mr. Duterte's request to waive his rights to be present at the confirmation of charges hearing. Pursuant to Article 61(2)(a) of the Rome Statute and Rule 124 of the Rules of Procedure and Evidence. In this decision, number 387, the Chamber concluded that the conditions contained in the provisions were fulfilled, namely that Mr. Duterte has the right and knows he has the right to be present at the confirmation of charges hearing and knows the consequences of waiving this right. However, Mr. Duterte's counsel is present today to represent him. Counsel, could you please introduce yourself and confirm to me that the list of your team members that I received before the hearing is indeed correct? Good morning, Madam President. Good morning, Your Honours. Indeed, the list before you is correct. May I introduce my team? To my left, I have Dr. Dov Jacobs. To my right, I have Ms. Havnit Sethi. Sitting next to her is Maître Alexandre Dezev Dabi. Behind him, Attorney David Rancati. Sitting next to him, Maître Sandrine de Sena. And our two further lawyers, we have Nicolas Rousseau and also Kaylin Chen. And if Your Honour will permit me, there are also Filipino attorneys who are attending and supporting us today, and I'll briefly mention their names. Maître Salvador Mediadea, who Your Honours are familiar with from the initial appearance, Attorney Martin Delgras, Attorney Silvestre Bello, Attorney Alfredo Lim, Attorney César Doulay, and of course, Attorney Salvador Panello. Thank you very much. Merci beaucoup, Maître. J'ai envie de... Thank you very much, Counsel. I would like to now call upon the legal representatives of victims to introduce themselves and confirm to me that the list of your team members I received before is correct.
Proceeding are represented today by Mr. Joel Butuyan, Mr. Gilbert Andres, myself, Paulina Masida, and I confirm the list of our jurists who assist us today as provided to the court officer. Thank you very much. Merci beaucoup, Maître Masida. Thank you very much, Maître Masida. Thank you. On my right, I have Judge Rain Adelaide, and I have Judge Adelaide Sophie Alapina Gansu, and to my right I have Maria del Socorro Flores Liera. And I am Julia Antonuela Motok, and I am the presiding judge in pretrial chamber 1 of the court. This hearing concerns the confirmation of charges by the prosecution against Mr. Duterte. At this stage of pretrial proceedings, the OTP alleges that Mr. Duterte is responsible for the crimes that the court officers shall read out shortly. The Chamber shall not take any decision with regard to the guilt or innocence of Mr. Duterte during this hearing. Indeed, the role of the Chamber is to determine whether there is sufficient evidence to establish substantial grounds to believe that Mr. Duterte committed the crimes with which he is charged. If all or part of the charges are confirmed, the Chamber will refer the case to trial, where the trial chamber will decide upon the innocence or guilt of Mr. Duterte. The general principles to be applied at the hearing are as follows. The suspect, in accordance with Article 66 of the Rome Statute, the suspect is considered to be innocent until his guilt has been proven by the court. The burden of proof is upon the OTP, which must produce sufficient evidence to prove the charges against Mr. Duterte at the required standard of proof at Article 61, paragraph 7 of the Rome Statute. Finally, the defense enjoys, or the suspect enjoys, all the rights listed at Article 61, paragraphs 6 and 67 of the Rome Statute. The hearing shall take place according to the schedule contained in the order dated the 26th of January 2026, document number 359. The parties and participants must respect the allocated speaking times indicated in this order. I would like to remind the parties and participants that oral remarks must be concise and that repetition of previously presented arguments should be avoided. In addition, in order to facilitate the work of the interpreters and ensure the proper transcription of discussions, please make sure that your microphone is on every time you address the court. And please speak slowly and mark pauses between each sentence. Generally speaking, the hearing will be held in open session, and parties and participants will refrain from mentioning the names of victims and witnesses. They will only refer to them by their pseudonym or their code. In order to avoid the disclosure of any confidential information, notably with regard to witnesses and victims, the parties and participants
will clearly indicate whether their submissions can be presented in public or whether they deem it necessary to move into private session, notably when referring to items of evidence. The parties and participants will clearly indicate when it is no longer necessary to remain in private session. With these rules in place, we can now move to the reading of the charges in its shortened form, indicating the charges against Mr. Duterte. The full version is available publicly on the internet site of the court. The defense has not raised any objections in this regard. I would like to remind the public that the charges that shall be read out in a few seconds comprise allegations raised by the Office of the Prosecutor that the Chamber shall decide, that shall analyze in order to decide whether the evidence presented by the Office of the Prosecutor is sufficient in order for these charges to be confirmed. Madam Courtroom Officer, would you please read the charges? The prosecution charges Mr. Rodrigo Roa Duterte with 2 counts of murder and 1 count of murder and attempted murder as a crimes against humanity committed between 2013 and around June 2016 and between around July 2016 and September 2018 in the Republic of the Philippines as follows. Count 1. Murder of 19 victims alleged to be criminals, including 3 children, who were killed in or around Davao City in the Philippines between 2013 and around 2016 by members of the Davao Death Squad, while Mr. Duterte was the mayor of the Davao City pursuant to Article 71A of the Rome Statute. Count 2. Murder of 14 victims labeled as high-value targets for their alleged criminality, who were killed in locations across the Philippines between around July 2016 and July 2017 by a network of perpetrators comprising state actors and others, referred to as the National Network, while Mr. Duterte was the President of the Philippines pursuant to Article 71A of the Rome Statute. And count 3. Murder and attempted murder of 45 victims, comprising 43 murders and 2 attempted murders of persons alleged to be criminals, including 3 children who were targeted in barangay clearance operations in locations across the Philippines between around July 2016 and September 2018 by members of the National Network, while Mr. Duterte was the President of the Philippines pursuant to Articles 71A and 25(3)(f in respect of the attempted murder of the Rome Statute. The prosecution alleges that Mr. Duterte is individually criminally responsible for all 3 of the above counts as follows. First, as an indirect co-perpetrator pursuant to Article 25(3)(a) of the Rome Statute. At least between 1st November 2011 and 16 March 2019, Mr. Duterte and his co-perpetrators shared a common plan to neutralize alleged criminals in the Philippines, including individuals perceived or alleged to be associated with drug use, sale, or production, through violent crimes including murder. Mr. Duterte and his co-perpetrators implemented this common plan through the hierarchically organized structures of the Davao City Police and Davao Death Squad, and then the National Network.
Within the framework of the Common Plan, Mr. Duterte made essential contributions to the crimes in counts 1 to 3 by A. Designing and disseminating the police to neutralize alleged criminals, both in his role as a mayor of the Davao City and also during his presidential campaign and as a president, including by endorsing the anti-illegal drugs campaign Double Barrel. B. Establishing and overseeing the DDS. C. Instructing and authorizing violent acts, including murder, to be committed against alleged criminals, including alleged drug dealers and users. D. Providing personnel and other necessary logistic resources, such as weapons, including those to be used in the execution of the crimes. E. Appointing key personnel to positions which were crucial to the execution of the crimes. F. Offering financial incentives and promotions to police officers and hitmen to kill alleged criminals. G. Creating and maintaining a system in which perpetrators knew they would be protected, including through promises of immunity and shielding perpetrators from investigation and prosecutions. H. Making public statements authorizing, condoning, and encouraging killings of alleged criminals, both as a mayor of the Davao City and as a president of the Philippines. I. Authorizing state actors to take part in the anti-drugs campaign and temporarily revoking such authorization, including to placate public outcry. J. Publicly naming individuals and holding up charts from lists of alleged criminals, including so-called high-value targets, some of whom were subsequently killed. Second, in the alternative, Mr. Duterte is charged with ordering and/or inducing the charged crimes pursuant to Article 25(3)(b) of the Rome Statute, and/or aiding and abetting these crimes pursuant to Article 25(3)(c) of the Rome Statute. Merci, Madame la Greffière. Thank you, Madam Courtroom Officer. With regard to objections and observations under Rule 122, paragraph 3 of the Rules of Procedure and Evidence, the Chamber notes that the defence submitted a number of written observations, and the last of which was on the 16th of February 2026, to which the OTP and the legal representatives of victims responded, respectively, on the 17th and the 18th of February 2026. On the 20th of February 2026, the Chamber dismissed, in its public decision, the defence's objections, in specifying that the defense and the Office of the Prosecutor are not permitted to reiterate the same arguments already presented in the filings mentioned, that they filed to date in this case. I will now ask if the parties wish to make any oral submissions on this point before moving to the opening statements. Mr. Deputy Prosecutor? Mr. Nyang, we do not have any submissions to make in this regard. Thank you very much, Mr. Deputy Prosecutor. Counsel? Madam President, we have no observations. Merci beaucoup, Maître Kaufmann. Donc, on peut maintenant passer à la phase. So we can now move on to stage 2, namely the opening statements, and I hand over to the Office of the Prosecutor. Mr. Deputy Prosecutor, please. Madam President, Honorable Member
of the bench, all those following these proceedings inside the courtroom and outside, and especially those in the Philippines. Today marks an important day for international justice for the people of the Philippines, for the victims, and for this court. The commencement of the confirmation hearing against Mr. Rodrigo Roa Duterte is a reminder of the court's unwavering commitment to its mission to investigate and prosecute individuals for the most serious crimes of concern to the international community and to bring justice to the thousands of victims of the mass crimes and atrocities perpetrated in the Philippines. It is also a reminder that those in power are not above the law. Your Honors, over the course of the next 20 minutes or so, I will provide an overview of the evidence in this case that demonstrates that Mr. Duterte is responsible for the charged crimes. And my team will then develop aspects of this evidence in more details. This case before you today, it is before you today because there are substantial ground to believe that Mr. Duterte is criminally responsible for those three counts of murder just spelled out and attempted murder as crimes against humanity. These charged crimes were committed during the time within the court jurisdiction, which is between the 1st of November 2011 and the 16th of March 2019. At first, they were committed in and around Davao City, where Mr. Duterte was a mayor, and then expanded across the rest of the Philippines when he became president. Mr. Duterte is charged with 49 incidents of murder and attempted murder of 78 victims, including children. These murders and attempted murders were part of a widespread and systematic attack that overall resulted in the killings of thousands of civilians across the country during the relevant time frame. Thus, the charged incidents are merely a fraction of the overall criminality that resulted from Mr. Duterte's so-called war on drugs. What is Mr. Duterte's core contribution? Your Honors, Mr. Duterte played a pivotal role in the commission of the charged crimes. His contribution was essential, as he was at the very heart of the common plan to use his words, to neutralize alleged criminals in the Philippines, including through murders. The victim included individuals associated with or perceived to be associated with drugs. One of the first things Mr. Duterte did when he became the mayor of Davao back in 1988 was to create the infamous Davao Death Squad, otherwise known as DDS. As you will have seen from the prosecution pre-confirmation brief,
Mr. Duterte personally instructed death squad members that their mission was to kill criminals and suspected criminals, including drug users and dealers, also referred to as drug pushers. The death squads carried out this mission well into the charge period through 2011 to 2016, perpetrating the crimes charged in count 1. Your Honors, Mr. Duterte's criminal plan and his intent were no secret. He not only shared them with his co-perpetrators and members of the death squad, but also made them abundantly clear to the general public in the numerous public statements that he made time and again. During his presidential campaign, Mr. Duterte explicitly vowed to implement the common plan to neutralize alleged criminal nationwide if elected. This was his program to be elected. He publicly announced his intention to eradicate corruption, criminality, and drugs in 3 to 6 months. And this is what he said. I quote, "If I become the president, I will order the military and the police to hunt down the drug lords, the big ones, and kill them." That's what he said. And this can be found at tab 12 of the prosecution list of material. Similarly, when speaking about druggies, I quote, in a televised interview in 2015, this is again what he said. "If I become president, you will all get wiped out. I will order your execution within 24 hours. That's what he said. That I quote directly from his word. And this quote can be found at tab 19.2 of the prosecution list of materials, ERN PHL OTP 401684, page 003, and these are the lines 82 to 83. And elected he was. And becoming president on 13th of June 2016, this provided him with the opportunity to follow through with his promise and to expand extrajudicial killings of alleged criminals beyond Davao and across the rest of the Philippines. He did this through the implementation of the National Anti-Illegal Drug Campaign, better known as Duterte's War on Drug, and its project, Double Barrel. These were carried out by the national network consisting of law enforcement personnel working together with non-police assets and hitmen. Mr. Duterte authorized murder and personally selected some of the targets. During the mayoral period, when he was mayor, his clearance was required for the DDS to carry out the killings. Essentially, members of the DDS needed Mr. Duterte's green light to murder. And during the presidential period,
Mr. Duterte has continued to personally identify some of the targets, including by publicly naming those he claimed were involved in illegal drug trade or in other forms of criminality. He also identified targets by holding up a list containing their name. And if you are on the list, you will be killed. And this was a word of one prosecution witness. And this evidence can be found at tab 54 of the prosecution list of materials, ERN PHL OTP 000015486, page 0009, and the relevant lines are 260 to 261. Mr. Duterte provided moral and financial support to the direct perpetrators as well. In a 12 December 2016 speech, Mr. Duterte admitted that he used to ride around Davao on a motorcycle looking for trouble, so he could kill. And he said, and this again his own word I'm quoting here, in Davao, I used to do it personally, just to show the guy that if I can do it, why can't you? And these are his own words. And this quote can be found at tab 16.1 of the prosecution list of material, ERN PHL OTP 000015547 at 0002 lines 7 and 8. And the evidence show that Mr. Duterte's Davao City Mayor office provided some member of the DDS with a regular salary. Financial rewards were also given to direct perpetrators in the form of cash per head of killing. And at a press conference in 2013, Mr. Duterte stated that shoot to kill orders and reward are, and I quote him, are legitimate tools of government to fight lawlessness. This is his own word. And if he surrendered to me or his carcass dead, then I double the price. And again, yeah, and that was what he boasted. This quote can be found at tab 17.2 of the prosecution list of materials, PHL OTP 000094932 at 0002, and the relevant lines are lines 7 to 11. Deaths of drug personalities killed in anti-drug operation were endorsed by Mr. Duterte's administration and listed as official accomplishment in public reporting. Your Honors, as you will have confirmation brief, Mr. Duterte also provided the direct perpetrators with weapons, ammunition, and logistical support to facilitate the commission of the charged crime. And he also had control, wide control over those crimes. And let me now turn specifically to that control. As mayor of Davao and later as president of the Philippines, Mr. Duterte wielded ultimate
influence, and authority over the physical perpetrators of the crimes. As mayor, Mr. Duterte was chief executive of the Davao city government, with responsibility for exercising general supervision and control over all its activities. He had formal operational supervision and control over National Police Unit in Davao. As creator and head of the DDS,